So, hello guys. So, update po pala dito sa inahin ko guys. So, na-AI siya ulit nung June 12 at 13. So, June 28 kahapon, may lumalabas na nana. May nana guys. So, hanggang ngayon po. So, tapos hindi siya kumakain. Masama po yung pakiramdam niya. Nakakatayo naman siya, pero hindi siya kumakain guys. So, kailangan ko itong papa-injikan ko po ito ng antibiotic. Tapos po, ibibenta ko na lang po ito. Kasi pag ganitong nangyari, wala na talaga itong chance guys na mabuntis. So, nangyari to sa kanya dati nang dahil dun sa tinamaan siya ng swine, buntis. So, bago niya na ilabas yung anak niya na napiktuhan ng swine, 164 days. So, ngayon, nung May pala, ini-eye siya, so hindi siya na buntis. Hindi naman nagnana yung ari niya. Ayan guys, oh. Ayun. So, marami yan kahapon. Tapos, ngayong June, ini-eye ulit. June 12 at 13. So, ngayong June 28 at saka June 29 po ngayon. So, no, may lumalabas na ayan, naputi sa kanyang ari. Sabihin, nana po ata yan guys. So, pag ganyan, may infection na yung niya, yung mattress. So, may diferensya na yung mattress nito guys, kaya hindi na to mabubuntis. Kailangan na lang po dito, kailangan makasurvive siya. Patatabain ko guys. Saka ko ibibenta. So, may kapalit na siya dito. Bale, yung kapalit niya, apo niya na po yan. So, apo niya na po. Bali yan, June 1 ko kinuha. June 1 po dito dumating. June 29 po ngayon. So, ayan, mabait na po ito. Malakas kumain, may 1 kilo isang araw. So, pinapadami ko yung kain niya, pinapataba ko. Saka ko na yan yung papayatin pag malapit ng maglandi. Kasi pang ganyang edad, mula 1 buwan hanggang 3 buwan o 5, kailangan maganda yung pakain para maganda yung katawan guys. So, ito naman, pag kumain na to, bumalik yung gana sa kain nito, i-dispose ko na. Ito pagkain niya guys. Konti lang binigay ko kasi hindi naman kakain. Ayan, nakakatayo naman po ito. Problema, ayaw kumain, siguro masama ang pakiramdam. So, tinitingnan ko nga kung may lagnat. So, wala naman, okay naman. Mano lang talaga. Masama lang talaga yung pakiramdam nito. So, ayan guys. Dispose ko na po ito. So, goodbye na sa kanya. Nasasayangan po ako dito kasi napakaganda yung didi nito. Ang daming gatas. Ang lalaki ng gatas po nito. Hitik na hitik pag mga anak siya. Pag malapit ng mga anak. Ang lalaki. Tapos sumisirot yung didi nito sa gatas. So, yung kapalit niya dyan guys na apo niya, 17 po yung didi nun, 17. Pero yung isa, yung parang nakalubog, patay daw po yan. So, okay na yan. Ito, 14, magaganda yung didi nito. So, yun guys. Thank you. Pag may ganito kayong problema o tulad nito sa inahin ko, may idea na kayo na hindi nyo na ituloy. Kasi sayang lang yung gastos nyo. So, i-dispose nyo agad kung nagka-problema. Opo.
hindi ko alam kung buntis pa ito. Kasi yung nana niya guys, ayan. Ayan po, hindi naman totally na parang nana talaga. So, nag-aalangan nga ako mag-ano nito guys, mag-inject ng vitamins. Baka buntis pa to, naggaganyan lang. Kasi yung sa nanay nito dati guys, nung nagka-problema yung mattress na infection, ang daming nana yun guys. Sobrang dami talaga yung lumalabas. Ito yung nana niya parang puti lang eh. Yung sa nanay niya dilaw na napakarami. Ito konti lang guys. Konti lang lumalabas. Kaya dito nga hindi pa kita. Ayan lang oh. Medyo bumabasa lang yung ano niya. Ari. So paano ba to? Papa-check up ko na lang to mamaya sa technician guys pag dumating. Tatanungin ko kung pwede niyang injikan or hindi na. Ang inaano ko lang dito, ayaw kumain. Pag na-injikan kasi ng antibiotic, lalakas yung pan, lalakas yung inahin. Ito malakas naman siya. Ayaw lang kumain. So, technician na ba mamaya yung bahala kasi sila may alam eh. Ako wala pang alam sa ganitong sitwasyon guys. Yun guys, mataba pa naman siya guys. Kahapon pa lang hindi kumain. So ang bait sana nito. So bye guys. Thank you. Si December po pala pangalan nito guys kasi December pinanganak, so 2 taon. Sa December magta-3 taon pa lang po ito. 2 beses pa lang to nanganak.